Obligasyon ninyo ngayon na yung inyong mga anak bantayan. Huwag niyong bigyan ng cellphone. Lalo na yung mga batang hindi pa nakakaintindi na bibigyan mo na ng cellphone. Nakakita nga ako nung isa rito eh. Meron ditong isang anak parang kulang ang isip. Nakita ko wala na lang ginagawa kundi mag-cellphone. Yun ba, turuan mo, kahit na balimbawa kulang ang isip niya, no? Turuan mo maghugas ng pinggan, magwalis, pero puro cellphone. Ano ang mangyayari dun sa anak mo? Kulang ang isip niya, pero puno siya ng gawain ng sanlibutan dahil sa cellphone. Punong-puno na siya. Wala nang siyang magiging pakinabang. Baka, di ba, tinuturo ko sa inyo, yung mga ganyan, malaki ang chance maligtas. Baka hindi na maligtas yun pagka pinabayaan mo na, puro gano'n na lang ang gagawin. Masama yan. Huwag tayong konsentidor. Kung mahal nyo ang inyong mga anak, mga kapatid, bantayan natin ating kabataan. Addiction yan. At yung addiction na yan, maraming sisirain. Sisirain ang iyong katawan, sisirain pa ang iyong kaluluwa at espiritu. Kaya alam nyo mga kapatid, isa sa mga aral ng Biblia ito. Pakinggan nyo, sa 5 ng unang Tesalonica, 23. Umpisa mo sa 21, Sis Luz. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ingatan ng mabuti, subukin lahat ng bagay. Ingatan ng mabuti. Tapos, layuan ang bawat anyo ng masama. Tapos, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. hindi ka lumayo sa masama, pag hindi mo iningatan ng mabuti, hindi ka lumayo sa masama, you are practically destroying your whole being. Sinisira mo na ang buo mong pagkatao, katawan, kaluluwa, espiritu, pag hindi ka sumusunod sa aral ng Diyos.